Matapos ang panawagan ni Lorena sa media, isang magandang balita ang dumating sa kanya. Sa wakas, may taong naglakas loob na kumampi at tumulong sa kanya. Isang araw kinausap siya ng kanyang abogado na si Atty. Marcelo. Maingat ang tono nito, ngunit baka sa muka ang kaunting ngiti. "Lorena," ani ni Atty. Marcelo, "may lumapit sa atin. Gusto niyang tumulong sa kaso. At ang mas nakakamangha, isa siyang pari." Napasinghap si Lorena. Isang pari? Hindi niya akalaing may ganitong klaseng tao na makikialam sa kanyang kaso. Ngunit higit sa lahat, napuno siya ng pag-asa. Dagdag pa ni attorney, ang kagandahan nito, Lorena, mahirap masira ang kredibilidad ng testigong ito. Hindi siya tulad ni Mang Dolpo na agad nasira ang pananalig ng korte dahil siya ay isang pari at higit sa lahat, isang taong may sariling ebidensya at malinis ang pangalan. Dumating ang araw ng unang pagkikita nila. Pumasok sa kulungan si Father Lester, isang payak ngunit matikas na pari. May bit-bit na kumpiyansa at mabigat na lihim sa kanyang puso. Nang makaharap ni Lorena si Father, agad siyang nagtanong, puno ng pananabik at kaba. "Father, ano po ba talaga ang nalalaman nyo? Paano nyo ako matutulungan?" Huminga ng malalim si Father Lester at unti-unting naglahad. "Lorena, hindi mo alam, pero nasaksihan ko ang buong pangyayari. Bata pa ako noon, 13 anyos lamang. Mahilig akong kumuha ng litrato at sa hindi inaasahang pagkakataon, nahagip ng aking kamera ang katotohanan, ang tunay na pangyayari sa gabing iyon, pati na kung sino ang pumatay kay Joy." Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan, ngunit higit sa lahat, dama niya ang muling pagbabalik ng pag-asa. Kung totoo nga ang sinasabi ni Father, ito na marahil ang missing link na matagal na niyang hinihintay. Samantala, sa kabilang banda, si Gian ang tahimik ngunit matagal nang nagmamasid ay unti-unti nang napapansin ang kakaibang kilos ni Ronnie. Lalong-lalo na tuwing may kaunting pag-asa na nakakamit si Lorena, nagiging balisa, paranoid at halos obsessed na si Ronnie sa pagpapabagsak nito. Hindi nakatiis si Gian. "Ronnie," diretsahan niyang sabi, "bakit parang sobrang pagka-desperado mo? Hindi kaya ikaw mismo ang pumatay kay Joy?" Halos nanlisik ang mga mata ni Ronnie sa galit at pagkagulat. Agad niya itong itinanggi gaya ng palagi niyang ginagawa, ngunit halata na may kaba at may pagtatago. At dumating na nga ang araw ng muling pagdinig sa korte. Tinawag si Father Lester upang tumayo sa witness stand. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang bawat hakbang. Habang naglalakad papunta sa harap, pasimpleng kinukutya ni Ronnie at pabulong nitong pangaasar. "Ano to, Father? Role-playing? Dinala mo pa talaga ang simbahan dito sa korte?" Ngunit hindi siya natinag na makaharap na ang lahat. Buong tapang na sinabi ni Father Lester, "Nasaksihan ko ang buong pangyayari at alam ko kung sino ang tunay na pumatay kay Joy." Ngunit ang lahat, ang dating mapang-asar ng ngiti ni Ronnie ay biglang napalitan ng kaba, parang binagsak ng langit at lupa. Ikinwento ni Father Lester ang lahat. "Noong 13 anyos pa lang ako, hilig ko na talagang kumuha ng litrato gamit ang luma kong kamera. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mismong oras at lugar ng krimen, nahagip ng lente ng aking kamera ang lahat ng nangyari. Kaya't hindi lamang mata ko ang testigo, kundi mismong larawan na hawak ko hanggang ngayon." Muling bumalik ang liwanag sa mukha ni Lorena. Ito na kaya ang katotohanan maglilinis sa kanya? Si Father Lester na kaya ang nawawalang piraso ng puzzle, ang missing link sa kaso niya? Yan ang mga dapat mo pang abangan. Kaya kung naniniwala ka ring oras na para mahulog sa sariling bitag si Ronnie, ay click lamang ang like at subscribe button para updated ka lagi sa mga susunod ko pang i-upload. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.